Jared Vanderbilt at isang 2029 first-round pick trade swap para kay Alex Caruso ng Chicago Bulls. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Pero kung bago ka pa lang po sa aking channel, pwede po bang mag-subscribe ka kung nagustuhan mo yung aking video? Kung hindi naman po pa-like na lang po, maraming salamat mga maka-full court. Mainit na balita ngayon sa inilabas ng Bleacher Report gamit ang tatlong first-round pick. Ang Los Angeles Lakers ay maaaring mag-star hunting o palakasin ang kanilang supporting cast sa paligid ni LeBron James at Anthony Davis. Kung pipiliin ng Lakers ang huli, ang isang trade na maaari nilang gawin ay ibalik ang defensive linchpin na si Alex Caruso. Ang Bleacher Report na si Zach Buckley ay nagmungkahi ng isang trade na maaaring kumbinsihin ang Chicago Bulls na ibalik si Caruso sa Lakers. Matatanggap ng Los Angeles Lakers si Alex Caruso at matatanggap ng Chicago Bulls sina Jared Vanderbilt at isang 2029 first-round pick, top 4 protected, habang ang Lakers ay maaaring subukan ang ikatlong star na ruta ngayong off-season. Sila ay mas nakahilig sa pag-upgrade ng mga sumusuporta sa cast, ayon sa The Athletic's Jovan Buha. Ang deal na ito ay hindi lamang maghahatid ng isa sa mga pinakamahusay na manlalaro ng samahan. Ito ay muling pagsasama-samahin si LeBron James sa isang mahalagang bahagi ng kanilang koponan sa kampeonato sa 2019-2020 at ang isang tao na nais niyang hindi umalis, isinulat ni Buckley. Si Caruso ay pinarangalan bilang pinakamahusay na kasamahan ni James. Sa huling dalawang season na magkasama silang naglaro, sina James at Caruso ang may pinakamataas na net rating sa alinmang two-man lineup sa team. Sa kanilang championship run sa 2019-20 season, nagkaroon sila ng plus 18.6 net rating. Sa sumunod na season, ang huling taon ni Caruso sa Lakers, nagrehistro sila ng plus 17.1 net rating. Binansagan pa ni James si Caruso na GOAT sa panahon ng kanyang Lakers araw. Sa tuwing nasa laro siya, isa siyang plus guy, sabi ni James tungkol kay Caruso sa isang panayam sa New York Times noong 2020. Marami siyang magagawa, kaya niyang ipagtanggol sa mataas na antas. Siya ay napakatalino, napakatigas niya. Ang mapabilang siya sa ball club na ito ay isang luho. Bago ang huling araw ng kalakalan sa Pebrero, iniulat ni Adrian Wojnarowski ng ESPN na ang Bulls ay naglagay ng mataas na tag ng presyo para sa Caruso. Kung ipagpapalit nila si Alex Caruso, marami silang gusto para sa kanya tulad ng isang OG Anunoby type na deal gaya ng inilarawan sa akin, sabi ni Wojnarowski sa The Woj Pod noong panahong iyon. Nakatanggap ang Raptors ng dalawang panimulang manlalaro sa Emmanuel Quickley at RJ Barrett at isang second-round pick para kay Anunoby mula sa New York Knicks. Sa panukala ni Buckley, si Vanderbilt, na siyang pinaka-versatile na defender ng Lakers, ay umaangkop sa label ng panimulang kalibre ng manlalaro. Ang isang first-round pick na may light protection sa ibaba ng kalsada kapag nagretiro na si James ay maaaring katumbas ng isa pang panimulang kalibre na manlalaro at pangalawang round pick. Kung pinagsisisihan ng Lakers ang kanilang desisyon na hayaan siyang makalakad noong summer ng 2021, iniisip din ni Caruso kung ano ang maaaring mangyari kung muli nila siyang pinirmahan. Yeah, definitely. Sinabi ni Caruso sa Fox Sports pagkatapos ng 141-132 na pagkatalo ng Chicago Bulls sa kanyang dating koponan noong Enero 25 sa kanyang lumang stomping ground, just of how well I played with them when I was here. Alam ko kung paano ko sila sinuportahan. At napabuti ako, inaasahan ko ang aking sarili na gagaling. Ito talaga ang dapat mag-move on sa akin. Nagpatuloy ako sa pagbuti at kalaunan ay nasa punto ako na hindi ako maaaring manatili dito. Talagang lagi kong iniisip ito dahil ang mga lalaking iyon, James at Davis, ay aking mga kapatid. Marami kaming pinagdaanan na magkasama. Laging magandang makita sila. Paminsan-minsan, iniisip mo kung ano ang maaaring mangyari. Nakuha lang ni Caruso ang kanyang pangalawang All-NBA defensive kasunod ng career season na nag-average ng 10.1 points, 3.8 rebounds, 3.5 assists, 1.7 steals at 1.0 blocks kada laro. Ano po ba ang masasabi niyo tungkol dito? Dapat po ba na ibalik si Alex Caruso sa Lakers? Paki-komento na lang po sa ibaba, babasahin ko po yan. Maraming salamat.